Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, January 21 na po, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin simulan, please don't forget po muna to like and subscribe. And then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Magandang balita po. Ang Bagyong Ada po ay tuloy na pong lumayo at ito isang ganap na lamang po na low pressure area. At sa ngayon po ay wala ng direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang magiging huling direksyon po o lugar po ng Bagyong Ada, alas 2 ng madaling araw kanina, ito po ay nasa layong 1,120 kilometers east of Northern Luzon. At mamayang alas 2 naman po ng hapon, ito yung magkakaroon ng lokasyon na 1,185 kilometers east of Central Luzon. Pero ito po, wala nang direktang epekto ang Bagyong Ada, pero may panibagong low pressure area tayo na minomonitor. So ito po, ang panibagong LPA po na ating minomonitor ay meron pong lokasyon o layo ngayon na 2,250 kilometers east of southeastern Mindanao. Ito pong LPA na ito sa ngayon po ay wala pa naman pong direktang epekto sa anumang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero patuloy po nating minomonitor dahil possible o posible ito na maging isang ganap na bagyo, tropical depression, kapag mas na-develop pa. At banta rin po ito sa susunod na bagyo na tatawagin pong Bagyong Basyang. So siguro naman naririnig natin yung susunod na Bagyong Basyang at sinasabi nila is malakas daw o super typhoon o malakas daw na bagyo. Ito po, explain ko sa inyo na mabuti mga kaibigan ko, mga kababayan, na itong LPA na ito, kapag naging bagyo, hindi po ito magiging malakas. Bakit? Dahil nananatili pa rin po ang malamig na hangin o ang amihan o northeast monsoon na siya pong pumipigil para ma-develop po ang mga sama ng panahon o mga bagyo para mas maging malakas. Nakita naman natin yung nangyari sa Bagyong Ada, hindi siya lumakas sa pagiging severe tropical storm, hanggang tropical storm category lamang siya, which is ito po ay nasa level 2 na category po ng bagyo. Etong LPA na ito, low chance na category na maging tropical depression within the next 24 to 48 hours. Pero ito ay may chance ang mas lumapit po sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw o mga oras. So saan ba ang magiging direksyon nitong LPA na yan kung sakaling mas lumapit? Sa pinakamapa natin, nakikita naman natin, ito po, Eastern Mindanao at Eastern Visayas na naman po ang magiging lokasyon po nitong low pressure area. At kapag ito naman ay naging tropical depression or mahinang bagyo, may chance na halos sundan nito ang nagiging direksyon po o naging direksyon ng Bagyong Ada, Bagyong Ada wala nang direktang epekto, pero ito may panibago na naman. Kasi meron tayong nakikitang update na kung saan ito nga pong LPA na yan o kapag ka naging Bagyong Basyang, parehas daw sa nagiging direksyon o dating dinadaanan ng malalakas na bagyo tulad ng Bagyong Yolanda. Hindi po totoo yun, Kinukumpara lang kasi nila para merong mag-trend, merong mapag-usapan. Pero base sa ating pinaka-live na mapa, sa ating live weather forecast or system sa tropical cyclone threat potential, hindi po yan lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. So bigyan ko kayo ng senaryo, kaya lang naman nabubuo, mas lumalakas ang isang sama ng panahon o low pressure area kapag meron pong mainit na hangin, which is eto nga pong easterlies. Ang Bagyong Ada kaya nga po yan nabuo dahil po sa easterlies, o yung malinsang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko na ngayon hindi naman present, bagkos amihan o northeast monsoon lamang ang meron po tayo. So balikan natin yan. Ngayon po meron tayong tinatawag na forecast weather conditions. Ito po yung mga lugar naman na makakaranas ngayong araw po ng Miyerkules ng hindi magandang panahon o maulap na kalangitan. Sa Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Marinduque. Cloudy skies po with light rains ang aasahan po sa mga lugar na yan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag amihan
o northeast monsoon, mga light rains lang naman ang ibinibigay niya sa mga lugar na apektado. Pero dahil nga po sinasabayan niya ng high pressure na hangin na nanggagaling po sa hilaga, no, nakatulong din yan para hindi pumasok o hindi ma-develop yung malalakas na bagyo at para mas maramdaman natin yung lamig na hangin ng amihan. So may mga tsansa na pwedeng mas magkaroon ng epekto ang northeast monsoon sa mga direktang lugar na madadaanan po nito. Sa Metro Manila po, Ilocos Region, Central Luzon at the rest po ng Calabarzon, halos same din po maulap na kalangitan ang aasahan na meron pong mga isolated light rains dahil pa rin po sa northeast monsoon or hanging amihan. Bukod po dyan, ang lalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao na hindi ko nabanggit, no? Take note, meron tayong mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. So may mga tsansa ng mga pag-uulan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi lang kasi bagyo talaga o mga low pressure area ang nagpapaulan sa ating bansa. Kahit mainit na mainit ang panahon sa umaga, sa tanghali, may mga tsansa na magkaroon ng mga pag-uulan sa hapon at sa gabi dahil sa mga localized thunderstorms. Kaya yung mga lalabas, mga papasok sa trabaho, sa eskwela, magbaon po kayo ng payong, jacket, kapote. Panlaban po yan sa mga biglaang mga pag-uulan. So ngayon, nalaman natin ang update, no, ang bagyong Ada humina na sa pagiging low pressure area at wala nang direktang epektong sa ating bansa, no, sa anumang bahagi ng ating bansa, pero meron naman panibagong low pressure area na pumapalit sa kanya o papalit, and hopefully etong LPA niyan ay malusa po dahil nasa low chance lang naman siya na category para maging isang ganap po na bagyo. So mga kaibigan ko, sa ngayon wala pa tayong kasunod na bagyo, pero kasunod na low pressure area ay meron na po. Mas maganda i-share natin ito sa ating mga kakilala, lalo na yung sinasabi, naku po, meron na naman daw bagyong Basyang na malakas daw, no? Hindi po totoo yun. Wala pang bagyong Basyang. LPA pa lamang po at nasa low chance na category para maging isang tropical depression. So patuloy ko po kayong i-update, kaya manatili kayo nakaantabay sa ating forecast araw-araw. Please huwag niyo kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.